Kamara, naging katawa-tawa sa publiko dahil kay Ramil Madriaga. Ayon yan sa isang political analyst. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapar MJ Mondihar. Maraming tanong lumitaw sa testimonya ng umunoy self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Isa sa mga issue ang usapin sa painting na umunoy niregalo niya sa bise. Pinabulaanan naman ito ng Davao-based artist na si Tanya Gaisano Lee. Ayon sa artist, siya mismo ang nagregalo ng painting niya kay VP Sara at hindi ito commission piece si Madriaga. Sa kanyang pagtistigo sa kamera, sinabi ni Madriaga na ang obrang tinawag na senyorita ay gawa raw ng kanyang scholar sa Laguna para sa bise. Para sa political analyst at strategist na si Professor Malu Tiquia, halatang gawa-gawa lamang ang mga pahayag ni Madriaga upang siraan si VP Sara. Sige lang sila ng dagdag, luto sila ng luto ng mga evidence na mismong taong bayan hindi tinatanggap. Bukod sa painting, umulan rin ang mga puna kay Madriaga mula sa netizens. Ito matapos niyang sabihin na inutusan raw siya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumuha ng 100 million pesos sa isang mall sa Lubao, Pampanga at dalhin ito sa Malacanang. Pero ayon sa netizens, wala naman raw mall sa Lubao. Kung ang mismong taong bayan hindi tinatanggap, silang mga representante ng taong bayan, tatanggapin nila yan, hindi ba sila katawa-tawa? Pinasinungalingan rin ng pamunuan ng College of Law ng San Sebastian ang mga alegasyon ni Madriaga laban kay VP Sara. Ayon kay Attorney Ted Pastrana, Dean ng San Sebastian College of Law, hindi totoo na nahirapan si VP Sara na makapasa sa law school. Dagdag pa niya, hindi rin umasa si VP Sara sa tulong ng dating Associate Dean na si Attorney Ryan Kilala. Kinwestiyon din ng netizens ang manager's check na ipinakita ni Madriaga sa kamera na issued taong 2023. Ayon kay Madriaga, galing raw ito kay dating Pangulong Duterte. Pero hanggang June 2022 lamang ang opisyal na termino ni FPRD. Ang mga manager's check na nagkakahalaga ng kabuuang 89 million pesos ay bahagi umano ng financial transactions kung saan nagsilbi raw na dami si Madriaga para sa pamilya Duterte. Sa kabila naman ng discrepancy sa petsa, iginit ng kampo ni Madriaga na nagpatuloy raw ang kanyang ugnayan sa pamilya Duterte kahit tapos na ang opisyal na termino ng dating Pangulo. Si Madriaga ba, evidence mo for all the things that he has said? Yung bang mga sinabi niya, lahat nasa complaint? Di ba katawa-tawa talaga ang House of Representatives dyan? Kinwestiyon naman ni Professor Tiquia kung nagkaroon ba talaga ng maayos na vetting ang House Committee on Justice kay Madriaga. Ayon sa kampo ni Madriaga, wala pang pahiwati kung haharap muli siya sa committee hearing sa April 22. Ngunit para kay Tiquia, lalo lamang magiging katawa-tawa sa mata ng publiko ang Kamara kung ipagpapatuloy ito. Hindi naman nila pwedeng isuka yung sinabi niyan. Kasi tinanggap niya and it is part of the records. So, hindi ko maintindihan kung tutuloy pa sila dyan. Naintindihan ko na pag tinuloy mo yan, lalong katawa-tawa itong nangyayari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News.